Kaugnay pa rin ang investigasyon sa pagkamatay ni Stephanie Nicole Elia. Makakapanayam natin si Dr. Raquel Fortun, isang forensic pathologist. Magandang umaga po, Dr. Fortun. Yes, good morning. Doktora, inaantay na po ang resulta ng autopsy sa bangkay ni Stephanie Nicole at sa ngayon tanging yung bala na nakuha mula sa kanyang ulo ang ebidensya. Paano po ito makakatulong sa investigasyon? Masasabi sa sa itsura pa lang ng bala kung anong kalibre to, kung galing ba sa handgun or isang long firearm. Tapos importante yung mga marka dun sa gilid ng bala na pwedeng ikumpara kung merong reference na barel. Halimbawa, may nakuhang suspect tapos merong armas, and then pwedeng ikumpara. Pero matutukoy po ba talaga nito kung nasaan ang bumaril? Nasaan ang pwesto niya nung bumaril siya? Hindi doon sa autopsy or sa bala lalabas yan, sa pangkalahatang investigasyon. And that means really going back to where it happened. And titingnan mo, ano yung, baka may mga obstructions sa tabi-tabi, and therefore, ano ba yung lokasyon, yung posisyon ng biktima nung siya ay natamaan. And you can very well make an intelligent guess ano yung pinanggalingan. And actually, kung scene investigation ang pinag-uusapan, dapat right after the shooting ginawa ito. Kung babalikan mo yan ngayon, maraming tao, baka tagalaw na, mas mahirap yon. So itong bala kaya may mga fingerprints pa rito? Yung bala mismo na nakuha sa kanya, malabong magka-fingerprints yan kasi hindi naman yan nahahawakan and pumuputok yan eh. Kung yung basyo ng bala pa ang makita, pinasok yan sa baril, niload yung baril, nahawakan yan. So kung sa scene ay merong mga basyo ng bala, isang dapat alagaan, yung hindi mo basta-basta hinahawakan kasi potentially nga, baka may fingerprint. At saka yung basyo, meron din yung mga markings na nanggagaling doon sa baril. Speaking of yung handling ng evidence, naobserbahan nyo naman po yung handling ng mga nakuhang ebidensya rito. Ano po ang pananaw nyo o observation niyo dito sa handling ng ebidensya? Well, ako nanonood lang, hindi naman ako involved directly. Ang napansin ko lang, apparently binalikan yung scene. At apparently meron daw nakuha pang bala at saka basyo. And sa itsura, mukhang consistent doon sa kalibre 45 na sinasabing involved daw doon sa pagkakapatay. So ang mga tanong dyan ay baka naman kung sino man yung nagpaputok at tumama doon sa bata ay hindi lang isang beses nagpaputok. And therefore, mas maraming tama doon sa area ng baril. So may mga slugs doon. And at the same time, may mga casings. Very important yung location. Saan mo nakuha itong bawat bala, bawat casing? Hindi mo yan pinaghahalo-halo. Kasi nga, ang tanong dyan ilan ang baril na ginamit? Ilan ang shooter? Is it possible na pwede mong makonect several slugs, several casings to a particular gun? Okay, sa akin, importante din yung saan mo nakuha yung casing. Kasi kung pistola yan, tatalsik, and therefore, nandoon yung shooter. Okay po, linawin lang po natin, mamamatch ang bala sa basyo na nakuha. Posible yon? Yung bala, pwedeng, yung slug, yung pumutok, yes, pwedeng mamatch sa baril. Yung basyo ay pwede ring mamatch sa baril. I see. Oh, so okay. So mamamatch sila sa baril. Yun ang magiging link nilang dalawa. Kung halimbawa, several slugs, pare-pareho ng striation, then makokonect mo sila sa isang baril. Several casings, meron ding similarities
yung mga marking, tool marks, then masasabi mo din ay isang baril lang ang pumutok dito. So, importante, hindi yan basta-basta, pupulutin mo na lang at paghahalu-haluin. Ilalagay mo yung findings mo dun sa bala, doon sa kaalaman mo, doon sa scene, sa layout, and therefore, baka sakali matrace mo sino yung mga tao na nandun. Meron po ba kayong alam na may successful solution ng nakaraang kasong ganito? Talaga bang nasosolve ito? Sa ibang bansa, oo. Pero hindi ako familiar sa Pilipinas kung ano yung ginagawa nila. Pero kung ang obserbasyon natin ay nagugulo yung ebidensya, nako-contaminate, nahahalo-halo, nasisira ito. And therefore, ano ang chance mo na ma-solve yung killing kung ganyan kapalpak ang iyong investigasyon? So sa ibang bansa, hindi naman yung mas advanced na technology ang pinag-uusapan natin dito. It's yung basic handling ng ebidensya at saka investigasyon. Pareho yun eh. It starts with basic handling, yung mga prinsipyo, mga methods na dapat mong gawin sa scene pa lang pag na-recognize mo ebidensya pagkuha mo. But at the same time, syempre nakakatulong yung teknolohiya, like in other countries, automated sila. Mabilis. Pwedeng ma-match ng kanilang sistema itong bala or basyon na nakuha mo sa data na meron sila. So magkakaroon ka kaagad ng leads. Kesa yung mano-mano, iniisa-isa mo yan. Natutulungan ka ng computerization para ma-identify. So ideally, Doktora, ano dapat ang nangyari the night na nabaril itong si Nicole Elia? Ano dapat ang ginawa dun sa investigasyon? Well, right after the shooting, nakita mo nga, nasugatan yung bata. Of course, the priority is save the life. Takbo mo sa ospital yung biktima. Pero, dapat, yung scene ay inimbestigahan na. Although mahirap gawin, kasi nga, nagkakagulo yan, New Year's Eve, mahirap i-control. At siguro mahirap maghanap ng investigador. But the sooner you secure the place, the better. And kailangan may systematic search ka. And dapat yung investigador doon, nag-iisip-isip na ano kaya ang prioridad, saan ako maghahanap, yung mga tao, mga witnesses dapat tinitingnan na at coordinated doon sa mga doktor na nasa ospital kasi doon mo naman masasabi ano yung findings doon sa katawan. Like, apparently, ang tama niya sa likod ng ulo at doon sa nakita ko, maitim yung kaliwang bahagi ng muka and hemorrhagic. And doon sa pinakitang CT scan plate, mukhang yung bala ay embedded dito sa may kaliwang bahagi ng muka. So meron ka ng idea na ang trajectory sa katawan ay forward at binaril siya sa likod, sa kaliwa. Tanungin mo, nasaan siya nung nangyari yun? Ano, nakatayo ba? I think nakatayo yata, ay nanonood ng fireworks. Then therefore, balikan mo yung scene, malalaman mo ano yung general direction ng pinanggalingan ng bala. And therefore, baka nandun yung shooter mo. Masasabi rin natin kung ano ang estimated distance sa pagitan ng shooter at saka ng biktima? Pwede. Kung ang bala mo ay handgun, pwede mong matingnan kung ano ba yung mga standard usual na amount na usually sa ano yan sa pulbura yan at yung weapon na ginamit and baka pwede mong ma-estimate. Pero minsan, alam mo, ilagay mo lang yung biktima doon sa lugar, tapos makita mo, may alley sa likod, may garahe, may open space, medyo na narrow down mo na yung source
Kasi may mga physical structures na pwedeng bumara doon sa trajectory ng bala. So malamang, Doktora, one final question. Hindi ho pataas lang ang gunfire. Mukhang may anggulo, no? Kung para tamaan yung bata dun sa ganung bahagi ng kanyang katawan. Totoo ba yun? Well, again, basing it on what I know, mukhang itong bata, ang activity niya at the time was nanonood. And mukhang nakatayo daw siya. Ang trajectory mo doon sa katawan ay paharap. And mukhang, sa tingin ko lang roughly horizontal. So the shot must have come from behind her at the same level. Yung may pinakita kayong isa na tumagos sa bubungan at lumabas sa ceiling at nahulog doon sa nursery yata ng isang ospital. Well, obviously, mukhang galing yan sa taas. And I understand yung mga ibang nagpapaputok, ganyan nga ang ginagawa sa ere. Ang problema niyan, somewhere, bababa ang bala. And may momentum pa yan, may velocity. And therefore, hindi rin yan safe. So, pwede yang makatama, makasakit, makapatay. But in this case, kung ganun ang facts, mukhang tama sa likod ng ulo, I would say same level yan, yung shooter must have been on the ground and sa likuran ng bata. So shooting sa level ng tao, hindi yung pataas, papunta sa langit. Oo. Okay. Malinaw po. Maraming salamat. Forensic Pathologist, Dr. Raquel Fortun. Salamat din po.